Sir, kompleto naman na po ang ating mga gagamitin. So, papakilala muna po ako. Good day, sir. I am Shauli Andado, a student nurse. I will be performing your vital signs assessment today. Pwede ko po bang malaman ang inyong buong pangalan, Jelly Gonzalez po. birthday, September 22, 2010 po. ang inyong edad po? 15 years old na po. Okay po. Ngayon po, i-check ko ang inyong vital signs, which includes your temperature gamit ang auxiliary thermometer, inyong pulse at respiration, inyong heart sounds gamit ang stethoscope, at inyong blood pressure gamit ang BP apparatus at cuff. I will be touching you during the procedure po, tulad ng paglagay ng thermometer sa kilikili, pagkuha ng pulse, paglagay ng stethoscope sa chest, at pagsuot ng BP cuff sa arm nyo. Okay lang po ba sa inyo na gawin ko ang procedure? Opo. Okay po. Huwag po kayong mag-alala, gagawin ko po ito ng maingat para sa inyong comfort at safety. I will now perform hand hygiene to prevent infection. Then, I will provide privacy to maintain your comfort and dignity. Okay, proceed na po tayo sa unang assessment, which is ang body temperature. I will now check your temperature sa axilla o sa inyong kilikili. Dahil safe at appropriate po ito sa inyong age. Hawakan na po kita and I will position you comfortably at i-expose ko na po ang inyong kilikili. Expose ko lang po ito. Okay, i-clean ko na po ang thermometer. Accurate po ang reading at safe po kayo. From tip down to the body, then discard. Okay, sir. Lalagay ko na po ito sa inyong mid-axillary area. Pakibuka po. Okay, then pakiipit po. Thank you po. Relax lang po kayo, sir. Sandali lang po yan. Huwag po gagalaw para hindi maapektuhan ang reading. Ang normal temperature po is 36.5 to 37.5 degrees Celsius. So, once na tumunog na po yan, makikita na natin ang resulta ng iyong BP. Okay, sir. Kunin ko na po. Buka po. Then, baba na po natin. Then, comfortable po kayo. Okay, re-read ko na po ang inyong resulta sa BP. 36.2 degrees Celsius po. And, within normal range naman po siya. And, record ko na po ito. Okay, clean ko na po itong thermometer. From body to tip. And discard. Para ma-prevent po ang contamination. Then, tatabi na po natin. Okay. For the next assessment po is your peripheral pulse and your respiration po. Okay? I will now assess your radial pulse po, sir. May iba't ibang pulse sites po tayo tulad ng temporal, carotid, apical, brachial, radial, femoral, popliteal, posterior tibial, at ang ating dorsalis pedis para ma-assess ang inyong circulation. Okay? I will use my index po and middle fingers, hindi thumb, dahil may sariling pulso po ito para maiwasan natin ang inaccurate reading. Okay, sir? Relax niyo po ang inyong wait po. I will apply
apply gentle pressure po. Then, I will count your pulse for 1 full minute using my second hand watch po. Relax lang po. Okay, nahanap ko na po yung pulse. Himik lang po tayo. Okay po, habang hawak ko ang wrist nyo, i-check ko na rin po ang respiration nyo para hindi mabago ang normal breathing pattern. I will observe the rise and fall of your chest po. Okay, tapos na po ang assessment. Record ko na po. Your pulse rate is 65 beats per minute po, which is within normal range na 60 to 100 beats per minute. Ang rhythm nyo naman po is regular at ang strength ay normal. Kapag mahina po ang pulso, tawag doon ay steady. At kapag malakas naman ay bounding. At ang result naman po for your respiratory rate is 15 breaths per minute, which is within normal range na 12 to 20 breaths per minute po. Both results are within normal limits po. Okay, next assessment po tayo. I will assess your apical pulse po para mas accurate ang heart rate, sir. I will position you comfortably po at i-expose po natin ang chest area. And ilolocate po natin ang apical area sa 5th intercostal space. Then, I will get my stethoscope po and i-clean ko po ang earpiece niya para accurate po ang sound and hindi po tayo ma-contaminate. Discard. Okay, sir. Ilolocate ko na po yung apical area nyo sa 5th intercostal space. Place ko na po sa chest nyo. And makikinig po ako ng heart sounds. Each lab dub is 1 beat po. I will count for 1 full minute po. Okay, done na po.
Record ko na po. Your apical pulse po is 75 beats per minute, which is within normal range for your age group na 70 to 120 BPM. Mas mataas po ito kumpara sa adults na 60 to 100 BPM dahil mas mabilis po ang metabolism ng mga bata. Okay, this indicates normal cardiac function po. For the last assessment po, which is your blood pressure po. Para ma-assess ang cardiovascular status mo. I will position you properly na nakaupo po with feet flat on the floor. I will support your arm po at heart level. And i-ensure lang po natin na relax tayo at tahimik para sa maayos na assessment. Then, okay po dito. Then, paki-expose po ang inyong upper arm. Okay. Then, kukunin ko na po ang appropriate cup size para sa inyo. And i-place ko po ito 1 to 2 inches above the elbow. Sir, palpate ko po itong brachial artery nyo. Then, i-inflate ko na po itong cuff or pre-systolic nyo. Okay? Okay po. Yung pulse nyo po nag-disappears at 110 millimeters of mercury. Kaya ngayon po muna natin. So, i-add po natin doon ang 20 to 30 millimeters per mercury. Kaya i-inflate po natin tong cuff up to 140 millimeters of mercury. Para ma-ensure po natin na accurate ang magiging systolic na reading natin. Okay? Pwede na po. Susuot ko na po ang aking step. I-place ko na po ito. I-place ko na po itong step sa inyo. Sa inyong ilalim. Para malaman po natin. Pause rate. Okay. I-inflate ko na po siya. I-inflate ko na po siya sa 140 millimeters of mercury. Para malaman po natin ang kanyang systolic reading and diastolic. Okay? Relax po, sir. Then, de-deflate ko po itong cup at 2 to 4 millimeters of mercury per second. Okay po, sir. Yung first sound po, narinig ko po siya sa 120 millimeters of mercury, which is the systolic pressure po. And yung sound naman po, nag-disappear po siya sa 80 millimeters of mercury, which is your diastolic pressure po. Okay, then ko na po i-record. This indicates normal cardiovascular status po, and tatanggalin na po natin yung cuff to make you comfortable, and i-claim ko po itong equipment. Sounds like patient. Okay, sir. Tapos na po. Thank you po sa cooperation nyo. I will perform hand hygiene po para ma-prevent natin ang infection.
Then, I will document all findings po for proper monitoring and continuity of care. If there are any abnormal findings po, I will report them to the physician. And all vital signs po are within normal limits po. Okay na po. This concludes my vital signs assessment. Thank you.